Mga kapatid, a pleasant evening to all of us. At tayo po ay naririto na naman upang pag-aralan ang mga salita ng Diyos at magkaroon po tayo ng spiritual fellowship, magkaroon tayo ng feasting in the Word, knowing that Jesus Christ, our Lord, is in our midst. Salamat po sa Diyos dahil nandyan pa rin kayo para magantabay sa ating nightly preaching of the Word. And then tonight, again, nagbibigay po tayo ng malaking favor sa ating pong kaluluwa. Okay, tayo po ay magkakaroon muna ng prayer time at meron po tayo mga prayer requests. Samahan niyo po ako sa prayer time natin. Nasaan man kayo, join with me. We will approach the throne of God, and of course, si Lord ay nagbigay. God has given us the promises na hindi niya tayo itataboy in case na tayo ay lalapit sa Kanya ng tama. So samahan niyo po ako mga kapatid. Okay, sa gabi pong ito, mga kapatiran, ang ating pong topic po ay napakaganda po. Ano po? Ang tema po natin ay pinamagatan po nating heeding the greatest warning of all time. Okay po, yung pong ang ibig pong sabihin nito ay ang pagbibigay po natin ng malaking pansin o atensyon sa pinakadakilang warning sa lahat ng panahon. Kaya po maganda pong marinig ito ng mga tao dahil ito po ay may kinalaman sa napakadakilang babala. Kapag sinabi po nating heed, it means to pay attention, hindi po ba? It means to take notice of. So samahan niyo po ako sa ating Bible text for tonight. Samahan niyo po ako sa Hebrews chapter 2 verses 1 to 4. Okay, ito po ang sabi ng banal na kasulatan. We must pay the most careful attention therefore to what we have heard, so that we do not drift away. For since the message is spoken through angels was binding, and every violation and disobedience received its just punishment, how shall we escape if we ignore so great a salvation? This salvation, which first announced by the Lord, was confirmed to us by those who heard him. God also testified to it by signs and wonders and various miracles and by gifts of the Holy Spirit distributed according to His will. Kung mapapansin po natin, mga kapatiran, masyado pong mabibigat ang mga salitang binitawan po dito sa Hebrews chapter 2 verses 1 to 4. Tingnan niyo po yung mga salitang we must pay the most careful attention. Di po ba mabibigat po yan? At may mga binabanggit pa dito na pagpaparusa sa mga angels, hindi po ba pinabanggit din ang word na punishment, pinag-uusapan po ang salitang great salvation, ganyan po. So, bago po tayo magsentro dun po sa ating pag-aaral, ay gusto ko lang po na i-climatize kayo ng unti-unti. Alam ko marami po tayong mga ginawa today, kaya po gusto ko po na gently ay madala po kayo sa isang napakagandang pag-aaral. At salamat po sa Panginoon talaga na binibigyan niya tayo ng ganitong klaseng solemn na opportunity para makapag-aral tayo ng salita ng Diyos. Minabuti ko rin po na basahin ito sa Tagalog para lalo nating ma-internalize ang salita ng Diyos. Hebrews chapter 2 verses 1 to 4. Kaya dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin para hindi tayo maligaw. Isipin ninyo, sabi ng Bible, ang kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo. At tumanggap ng kaukulang parusa ang bawat taong lumabag o sumuway dito. Kaya hindi tayo makakaligtas kung babaliwalain natin ang dakilang kaligtasan ito. Ang Panginoon mismo ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga himala at mga kamanghamanghang gawa at iba't ibang kakayahang kaloob ng banal na Espiritu na ipinamamahagi niya ayon sa Kanyang kalooban. So binasa po natin sa Ingles para lalo nating makain. I read before you that verse in Tagalog. So bigyan ko lang po kayo ng konting background. Very short lang po ito. Ang chapter 1, verse 14, kung titingnan po natin, yun pong tinalakay ko kahapon.
Kung mapapansin po natin yung pinakahuling verse ng chapter 1, ay ganito po ang nakasulat, "Are not all angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation?" So, pinag-uusapan po dito ay tungkol sa mga angels. At ang angels daw dito, ang sabi po ng Bible, ay ministering spirits. So, utusan po sila. At ang sabi po dito, yan pong mga angels na yan, na ministering spirits, ay pinadala para ano? Para maglingkod sa mga magmamana ng kaligtasan. Kung ikaw, kapatid, ay isa sa mga tagapagmana ng kaligtasan, I'm sure ako po'y isa sa mga tagapagmana ng kaligtasan ng Diyos dahil tinanggap ko si Jesus sa aking puso. And I hope ganun din po kayo. Meron po palang angels na naglilingkod sa atin. Ngayon po, mga kapatid, pagdating sa chapter 2 na binasa po natin, okay, kung ang pinag-uusapan sa verse 14 ay patungkol sa mga mag-i-inherit ng salvation, ito pong verses 1 to 4 ay tinatawag natin pong commentary or warning dun po sa mga taong mag-i-inherit ng salvation. Okay? So, ganyan po ang connection. Yung chapter 1 verse 14 na pinag-uusapan ay may mga angels na sinugo para sa mga mag-i-inherit, sa mga magtatanggap, magmamana ng kaligtasan. Pagdating sa chapter 2 verses 1 to 4, ay binibigyan ng babala naman o komentaryo o babala, mga paalaala dun sa mga taong tatanggap nga ng kaligtasan. So mga kapatid, bago ko po puntahan yung ating question, gusto ko munang bigyan ko kayo ng talagang focal point nitong chapter 2 na to. Ang focal point ng chapter 2 is found in verse 3. May makikita po kayo sa verse 3 na salitang great salvation. Mga kapatid, hindi yun basta-basta yung word na great salvation. Laging binabanggit sa Bible ang salvation, salvation. Pero dito, mapapansin nyo na nilagyan siya ng adjective, di ba? Minodify, parang pinalaking sobra ang salvation. Kaya ang tanong natin, bakit tinawag siyang great salvation? I will give you 3 important reasons. Una, mga kapatid, sa verse 3, it was announced by the Lord Himself. Okay? Ang kaligtasan na pinag-uusapan natin, ang kaligtasan na misyon ng bawat pastor, ang kaligtasan na misyon ng bawat preaching ni Pastor Jim, ang kaligtasan na nasa ating mga balikat ngayon na atin pong dinadala sa iba't ibang panig ng Pilipinas, yan po ay napakadakila. Ang tawag po natin dyan ay great salvation. Why it is great? Because it was announced by the Lord Himself. Yan po ay makikita sa verse 3. Basahin ko lang para makain po natin. How shall we escape if we ignore so great salvation? Tapos, inelaborate. This salvation which was first announced by the Lord. So yan po ang dahilan kung bakit ang ating kaligtasan na pinagsasaluhan ay great because it was announced by the Lord Himself. Kung ito po'y in-announce ni Lord mismo, di dakilang-dakila po yan. Of course, para maintindihan niyo po ang kadakilaan yan, pupunta po tayo sa verse 2. Sa verse 2 po, nag-announce din ang angel sa lumang tipan, At ang sino man na mag-violate sa salita ng angels ay nagkakaroon ng punishment. Kaya ang sabi niya rito, ang ganda ng kanyang pasok, lalo na kung si Lord pa ang nag-announce. Kaya tinatawag natin na ang ating salvation ay napakadakila. Pangalawa, it was confirmed by those who heard Him. Tingnan niyo po yung ginamit ko doon na salita. It was confirmed by those who heard Him. Kinumpirma daw itong kaligtasang ito. Kaya great salvation, ito'y kinonfirm ng mga nakarinig mismo sa Kanya. So yung author na si Apollos, ang kanyang sinasabi ay kinonfirm ang great salvation ng mga nakarinig kay Jesus Christ. Sino po yun? I guess, ang kanyang tinutukoy ay mga early apostles. I guess ang kanyang mga tinutukoy ay mga early disciples ni Jesus Christ na naging kasama niya. Kung si Apollos po ay ang writer po ng Hebrews, kasamahan niya po sila Paul. So mga kapatiran, itong mga contemporary na ito na nakakita kay Lord mismo, itong mga disciples, itong mga early apostles, mga original apostles na yan, sila ang nagko-confirm tungkol sa kaligtasang ito.
napakadakila po ng kaligtasan na pinag-uusapan po natin. What we're talking about is, ang salvation po ay kaligtasan ng tao mula sa power and penalty of sin. Kaya nga naniniwala tayo na ang church ang may pinakamataas na mandate. Ang church ang may pinakamataas na utos, pinakamataas na misyon sa balat ng lupa. Kaya nalulungkot po tayo kung minsan kapag may mga churches na nagsasama-sama na lamang para sa pot bless, nagsasama-sama na lang para sa tao, nagsasama-sama na lang sa isang activity, pero wala na talaga yung evangelistic spirit ng church. Hindi na sila lumalago, hindi na sila dumadami, hindi na sila humahayo, hindi na sila nag-i-evangelize. Mga kapatid, ang alam ko, ang church po ang nabigyan ng pinakamataas na tinatawag na the Great Commission. Hindi po ang DSWD, hindi ang United Nations, hindi po ang gobyerno po ni Pangulong Duterte, kundi ang simbahan. Kaya ang simbahan ay dapat lagi nakafocus sa kaligtasan, lalo na kung ito'y kanyang naiintindihan. Ito po ay pinapaintindi ko sa lahat ng nakikinig sa atin, na talagang ang kaligtasan po na pinag-uusapan natin, na siyang pinaka-main business natin, ito po ay great salvation na tinatawag. Pangatlo, it was God, the Father, and the Holy Spirit who testified to it. Grabe po itong statement na nagawa ko dito. Ang God the Father at ang God the Holy Spirit ang nagte-testify. Saan? Sa kaligtasang ito. That's why ang tawag natin dito ay the great salvation. Meron pa bang dadakila sa salvation? Wala na po. Kaya nga kung ikaw ay alam mo na tinanggap mo si Jesus Christ sa iyong puso, meron kang buhay, meron kang katotohanan, you have Jesus Christ in your life, and then meron kang relationship, pinatawad ka sa iyong mga kasalanan, then you will go to heaven. That is your greatest treasure. Kaya nga dito sa lupa, yun ang dapat maging business natin. Secondary na lang ang lahat ng bagay. Pera, education, bahay, properties. Secondary na lang yan. Tertiary pa nga. Ang priority natin ay kung paano tayo maliligtas. Remember, si Jesus Christ, nagkatawang tao for the purpose of salvation of men. So sa kanyang value system, salvation is the highest and the greatest. Yan po yung paramount. So brothers and sisters, isipin niyo po itong tatlo na to. Why did we say that salvation is great? Because it was announced by the Lord Jesus himself. It was confirmed by those who heard him, the apostles, I suppose, the early disciples, I suppose. And number 3, it was God the Father and it was God the Holy Spirit who testified to it. Yan yung makikita sa verse 4. Ang sabi po ng verse 4, God also testified to it by signs, by wonders, and by various miracles, and by the gifts of the Holy Spirit distributed according to His will. So brothers and sisters, napakasarap po pala na ang maging main business natin ay ang salvation. Dapat talaga yung salvific. That is our business, main business. Because that was the main business of Jesus Christ. So mga kapatiran, tingnan muna natin, upang mapatatag po natin itong itinuturo natin ito, magbigay po tayo ng mga Bible verse. May binabanggit kasi dito na God also testified to it by signs. Nagbigay si Lord ng mga signs as a testimony. Gusto kong i-quote ang Acts chapter 2 verses 1 to 4. Ganito po nakasulat sa Acts 2. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Kung titingnan po natin ito, tinatawag po natin ito na the birthday of the church. That was the day na ipinanganak ang simbahan ng ating Panginoon. At tinatawag din po natin ito na ito po ay sign na talagang ina-attest ng Holy Spirit, ng Diyos, na itong ginagawang ito ng ating Panginoong Hesus ay talagang gawain ng ating Panginoon. In fact, mga kapatid, himala po ang nangyari sa panahon na yon. Ang sabi po dito, suddenly, a sound like the blowing of a violent wind, malakas na hangin. Galing sa langit ang nagpuno dun sa bahay
na kanilang kinalalagyan, 120 and all. They saw what seemed to be tongues of fire, yung apoy na ang forma po ay tongues of men, at yun po'y nag-separate at pumunta sa bawat isa sa kanila. And all of them ay napuno ng Holy Spirit, filled ang tawag, ang sabi ng Bible, with the Holy Spirit, and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Hindi ko po pinopromote sa gabing ito ang speaking in tongues. Gusto ko lang pong i-quote ang chapter 2 ng Book of Acts para lang sabihin sa inyo na itong great salvation na ito ay attested by the Holy Spirit, attested by the Father. Talagang binigyan nila ng garantiya na ang revolusyon na sinimulan ni Jesus Christ was attested by God. In fact, ito pong chapter 2 ay katuparan ng isang matandang prophecy sa aklat ng Joel na bababa nga ang Holy Spirit. So mga kapatid, ito po ay isa sa mga signs na talagang ang salvation ni Jesus Christ na preach ay talagang great salvation. Kaya mga kapatiran, sana po tayong mga pastor na nakikinig sa akin, mga kapwa ko pastor sa iba't ibang panig ng Pilipinas, huwag po tayong malayo. Huwag tayong mag-separate dun sa Bible, dun sa ini-emphasize ng Bible. Let us promote preaching and teaching. Let us promote church planting. Let us promote the church, the activity of the church, the unity of the church, at saka ang evangelization. Kaya kung binanggit yung unity, mahirap mag-evangelize pag hindi tayo united. Mahirap din tayo ay mag-church planting kung hindi tayo nagkakaisa. So yan po importante. Pangalawa, wonders. Gusto kong i-quote ang Acts chapter 3, verse 6 to 10. Itong wonders nito ay nasa Hebrews chapter 2, hindi ba? Verse 4. Sabi ron, God also testified to it by signs and wonders. Anong wonders? Ang mga wonders na makikita natin. Alam niyo sa Book of Acts, napakaraming wonders. Kaya kukuha lang tayo ng isa. Basahin ko lang po para ma-remind tayo, and please eat it, mga kapatid. Then Peter said, silver or gold I do not have, but what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. Ang sabi ng verse 9, when all the people saw him walking and praising God, they recognized him as the same man who used to sit begging at the temple gate called Beautiful, and they were filled with wonder and amazement at what happened to him. Ayan po, wala pong intervention ang gamot, walang intervention ang doktor, mula sa pagsilang ay lumpo na ho siya, pero instantly, by the power and attestation of God, something happened. That is a miracle. We call it a miracle. We call it one of the wonders na ginawa ng Panginoon. Remember, ito po yung nangyari matapos na si Lord ay pumanik na sa langit. At ang nag-take over na ay ang kanyang mga disciples. At talagang kumilos ang Holy Spirit powerfully in their midst. Sa Book of Acts, ang dami-dami pong signs, ang dami-daming wonders, various miracles, ang dami-daming mga imposibleng bagay. Diyan po sa Book of Acts, hindi po yan gawa ng mga apostles. Yan po ay gawa ng Holy Spirit. Pero yun po ay may purpose. Kaya ginagawa ng Holy Spirit to promote and to support the ministry of Jesus Christ, which is salvation. At sa nangyaring ito, dito po sa Acts chapter 3, napakarami pong naligtas nung oras na yan. So mga kapatiran, ito po ang mga Bible verse na nagpapatotoo to support sa tinatawag nating the great salvation of Jesus Christ. Doon po sa various miracles, hindi ko na po lalagyan, kasama na po yan doon sa Acts chapter 3. Pero gusto kong puntahan ng Romans chapter 12 verse 4 to 6 to support yung idea na ginawa din ng Panginoon, kaya especially ng Holy Spirit, sa pamimigay po ng mga special gifts. Ang sabi po ng Romans 12, 4 to 6, for just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. Kung babasahin po natin ng dire-diretso,
Marami pa po itong mga binabanggit na mga spiritual gifts. All I want to tell you is this, mga kapatid. Ito pong mga gifts na ito, itong mga wonders na ito, itong mga signs na ito po ay mga testimony lang na talagang ang kaligtasan na pinipreach natin nationwide or global ay matatawag nating the great salvation of Jesus Christ. So what is my point, mga kapatid? Ito ang reason. Ito ang reason. At ito ang motivation sa ating ipinapangaral. Ito rin ang reason kung bakit natawag yan sa verse 3 na tinatawag na the great salvation. So mga kapatid, ngayong maintindihan po natin itong tinatawag na the great salvation, ay papasok na po tayo dun po sa pinakadakilang babala. At yun yung makikita natin sa verse 3. How shall we escape if we ignore so great salvation? So brothers and sisters, yan po ang challenge natin tonight. Sa lahat ng mga nakikinig po ngayon, ang napapakinggan nyo po ay isang balita na napakataas. At the same time, isang mensahe na magbibigay po ng challenge sa bawat isa. Na dapat po natin talagang mapakinggan itong mga bagay na ito para magkaroon po tayo ng idea o enlightenment na dapat po pala nating seryosohin itong tinatawag na kaligtasan. Dahil ang kaligtasan ito ay napakadakila. Gusto ko lang basahin yung verse 3, mga kapatid, in Tagalog para mag-gets po natin. Kaya hindi tayo makakaligtas, sabi dito, kung babaliwalain natin ang dakilang kaligtasan ito. Kaya nga, dito ko nabuo ang aking tema na heeding the greatest warning of all time. Yung COVID po is almost irrelevant na kapag naintindihan niyo po ito. Kaya ang aking pong question sa gabing ito ay anong klaseng pag-iingat o pagbabantay ang dapat nating ibigay para tayo po ay magbigay talaga ng pansin sa tinatawag na the greatest warning of all time. Kukunin ko rin po ang aking mga points dun po sa Bible. Unang-una po, pay careful attention to what we have heard. Yan po, mga kapatid. Yan po yung makikita natin sa verse 1 na ang sabi nga po sa verse 1, we must pay the most careful attention therefore to what we have heard. Doon ko po kinuha yon, okay, sa verse 1. Pero bago po ako dumire-diretso, gusto ko po sanang himay-himayin yung verse 1. At makikita nyo how emphatic yung the words na ginamit po dito ni Apollos. Sabi niya po, tingnan nyo ha, we must. Kapag sinabi nating must, di ba, imperative yan. We must pay. Okay, we must pay. Tapos, may word na the most, hindi lang the more, but the most, todo, careful, maingat na atensyon, therefore to what we have heard, tungkol sa ating mga narinig. So mga kapatiran, ang ating pong pinag-uusapan today ay heeding the greatest warning of all time. Nagigets niyo ba yung point? Na talagang ang kaligtasan po ay talagang dakila, right? Nakita na po natin yan, ang kaligtasan ay napakadakila. At dapat tayong mag-heed, mag-pay ng attention na baka mawala pa ito sa atin. Na baka hindi pa natin ito bigyan ng pansin. Kumbaga mga kapatid, para sa akin, ito na po yung kahuli-hulihan nating baraha, ika nga. Ito na po yung kahuli-hulihan nating tulay. Ito na yung pinakadakilang opportunity, pinakadakilang pagkakataon. Alam niyo mga kapatid, parang mga 2 to 3 nights ago yata, I talked to my children. At sinabi ko sa kanila, mga anak ko, dito sa bahay natin nagmumula ang preaching of the gospel. At nasa inyo na ang lahat ng pagkakataon upang marinig ang pinakamagandang mensahe. At kapag hindi pa kayo naligtas, sabi ko sa kanila, hindi ko na yan kasalanan. Yun ang sabi ko sa kanila. Dahil ini-emphasize ko sa kanila mga kapatid na itong kaligtasan natin ito, sa nanay ko ini-emphasize ko, sa anak kong 12 years old, ini-emphasize ko. Sa anak kong si Oliver, ini-emphasize ko. Na talagang ang kaligtasan natin ay napakadakila. Sinasabi kong ito ay personal, ito ay individual, ito ay wholehearted, ito ay may submission, ito ay may repentance, ito ay napakadakila. At ganyan din ang gusto kong sabihin sa inyong lahat, mga kapatid. Ngayon, naririnig nyo ang plain truth from the scripture. Na kinakailangan pala tayo, mga kapatid, we must pay
careful attention to what we have heard. Yung naririnig nyo ngayon sa inyong mga tenga, mga kapatid, talagang pay careful attention to what you have heard. Kung ano yung narinig mo. Mahalaga po yun, mga kapatid. Kasi sa pakikinig, diyan ang gagaling ang pananampalataya. Yan po ay appointed by God na sa preaching may makikinig. While the preacher preaches, the Holy Spirit is there giving you faith to believe in God. Bahagi po yan ng sistema. Madalang po yung nagkaroon ka ng faith nang wala kang narinig. Kagaya ng nangyari kay Paul, na tinawag siya. Pero basically, mga kapatid, ang preacher ay appointed by God. Kaya dapat nakikinig tayo ng preaching. So brothers and sisters, ang antindi po ng nakasulat talaga dito sa verse 1, we must, imperative, pay, most, grabe, careful, attention, therefore, parang conclusive to what we have heard, yung narinig po natin. So mahalaga, brothers and sisters, tonight, kung naniniwala ka sa tinatawag na the great salvation, the focal point of Jesus' death, that your last opportunity, if you believe that, kapatid, tonight, pahalagahan mo ang iyong naririnig. Especially, hindi naman ako nagbibiro. Especially, gospel ito. Especially, hindi to chismis. Hindi ko kayo dinadala sa pamamagitan ng fluency of the words na sinasabi ko. Just get the message. Just understand the gist. That's it. Yun ang mensahe. Hindi po ito parang matamis na cake. Ang binibigay ko po sa inyo ay yung pinakakatas, yung laman, yung substance talaga sa gabing ito. So ito na po mga kapatid. Bigay ko po sa inyo mga sermon na ito. Unang-una gusto kong sabihin, mahalaga ang turo natin gabi-gabi. Dahil ang sabi, pay careful attention to what you have heard. Yung narinig mo. So mahalaga yun. Mahalaga yun, na binibigyan mo yun ng malalim na pansin habang nakikinig ka. Talagang iniintindi mo yung sinasabi. So you chew it. Pag sinabi natin, pay careful attention to what we have heard, ibig sabihin, tutok. Nakatutok ka talaga. Kasi you pay careful attention. Nakatutok ka. Binibigyan mo ito ng oras. Siniseryoso mo ito. Talagang binibigyan mo ito ng isang maselan na oras, isinasa puso mo ito, ginagastusan mo ito ng oras, tinototoo mo ito. Dahil naintindihan mo na ang pinipreach is about salvation. That great salvation, announced by the Lord, confirmed by those who heard Him, and testified by the Father, testified by the Holy Spirit. Kaya nga napakahalaga po talaga ng trabaho ng pastor. I always, hindi naman ko pinagmamalaki dahil ako'y pastor, kundi naiintindihan ko lang talaga ang papel ng pastor. Na ang pastor ay preacher, hindi po siya negosyante. Siya po ay preacher, siya po ay shepherd. Yun ang normal, yun ang nakikita sa kanya, yun ang kanyang buhay, yun ang kanyang calling to feed the soul, to preach the word, to evangelize the people. That's it. Because naka-engage siya sa great salvation ng Diyos entrusted sa atin, sa amin, mga kapatid. So brothers and sisters, napakahalaga pala nung naririnig mo. Pero siyempre, bago ka makarinig, merong nagsasalita. At ang nagsasalita naman, dapat laging maraming sinasabi. Para marami kayong naririnig. At ang trabaho niya naman, pay attention to what you have heard. Pay attention. Yun naman trabaho nyo. Ang trabaho ko mag-preach. Ang trabaho nyo is to pay attention to what you have heard. Bakit, mga kapatid? Because the greatest warning of all time is this. I will read it to you. The greatest warning is, how shall we escape if we ignore so great salvation? Sa Tagalog, paano ka makatatakas kung babaliwalain mo ang great salvation? O marami dyan, baka may nakikinig sa akin, puro, nung dati, nung wala pa ang COVID, puro negosyo, puro trabaho, puro kalayawan, puro movies, puro parties, puro kainan, puro gadgets, puro music ng sanglibutan, puro kasayahan, puro kalokohan. Now, mga kapatid, God sent His plague. And God is waking you up para maintindihan mo that life is very, very important sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ang tingin ko talaga, ang kaligtasan ito ang gustong iparating sa atin ng Diyos sa panahon ito ng COVID. Kaya brothers and sisters, pay attention mga kapatid. Kapag hindi mo pa natanggap si Jesus Christ sa iyong puso
at hindi ka pa nagkaroon talaga ng relasyon sa Kanya, mapapahamak ang iyong kaluluwa. Baka tamaan ka ng COVID at tapos ayun, mamatay ka, tapos saan ka pupunta after that? Tonight, naririnig mo, hindi ako na, sa mga bago dyan na nakikinig sa akin, I am not discussing about religion. Religion is irrelevant. Ang pinag-uusapan natin dito is the great salvation na tinuturo ng Scripture. Great siya because it was announced by the Lord, it was confirmed by those who heard Him. Dakila siya because it was testified by the Father and by the Holy Spirit. Kaya kung merong iba dyan na magpapastor, ituloy nyo po yan. Kung may calling kayo sa pagpapastor, ituloy nyo po yan. Napakadakilang calling itong ginagawa natin ito. Kung may mga pastor dyan na medyo tatamad-tamad, wake up. Yung mga preachers natin dyan, wake up. Huwag kayong mahiya. Ipaglaban natin ang ating calling. Napakahalaga nito. Tayo po ay mga mangingisda, the Bible said. Dapat lagi tayong magpipreach ng gospel. So mga kapatiran, ang pangalawa na dapat nating gawin ay do not drift away. Yan po ang pangalawa. Huwag tayong mag-drift away. Lagi niyong i-focus ang iyong sarili sa great salvation. Dahil yun naman talaga ang pinakamahalaga. Jesus Christ died for our salvation. Kapag hindi tayo naligtas, we will go to hell. Hell is a real place. Ang hell ay tinatawag nating eternal lake of fire. Ang hell ay tinatawag nating eternal separation from the love of God. Ang hell is eternal. Eternal, as in eternal. Ngayon mga kapatid, if you understand that, sana do not drift away. Yan po yung makikita natin sa ating verse 1. Ang sabi niya, we must pay the most careful attention therefore to what we have heard so that we do not drift away. Yung drift away mga kapatid, wag tayo parang barko na may anchor. Para hindi po ma-drift away ang malaking vessel, binabagsak nila yung anchor sa lupa. Pag tinanggal mo yung anchor, madadala na po ang barko kung saan. So yung anchor natin, dapat laging nandun kay Lord. Doon tayo lagi nakafocus sa Panginoon. Mga kapatid, ano-ano ba mga bagay na pwedeng maglayo sa atin sa kaligtasan na ito? Isa sa mga talata na pwede kong gamitin, Mateo 24:12, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Dahil ngayon talaga ay pasama ng pasama. Alam niyo kung hindi nagkaroon ng COVID, tuloy-tuloy po ang kasamaan, ang corruption, ang lasciviousness, ang LGBT, ang atheism, diyan na po ang kalayawan, ang materialism, ang worldliness. Grabe po, ang mga gadgets, ang mga tao talaga, ang dali-daling ayain sa kalayawan. Ang mga tao ay madaling yayain sa dilim. Kaya maraming Kristiyano sa una mainit, pero nadidrift away because of wickedness, because of many things in this world. Nagtatrabaho, kukuha ng bahay, di may babayaran. Kukuha ng kotse, di may babayaran. Kukuha ng bagong cellphone, di may babayaran. Kukuha ng MacBook na laptop, di may babayaran. So dahil sa dami ng binabayaran niya, trabaho ng trabaho. Dahil trabaho ng trabaho, sa gabi na siya nakakauwi, wala ng Bible reading, wala ng prayer. Pagdating ng linggo, hindi pa makapagsimba. Why? Pagod. Guys, do not be drifted away. Kinakailangan, mga kapatid, ulitin ko yung pinakadakilang question sa balat ng lupa. Ang pinakadakilang question na aking tinatawag na big word for tonight is, how shall we escape if we ignore so great salvation? Sa Tagalog, paano ka makatatakas kung babaliwalain mo ang great salvation? Paano ka makatatakas sa impyerno kung babaliwalain mo ang great salvation? Kapatid, pakinggan niyo po, ito na yung huling baraha natin. Wala nang ilalabas ang Diyos Ama. Wala na pong ilalabas na baraha pa ang Diyos Ama para sa atin, because God gave the ultimate remedy, and that is the Lord Jesus Christ. Yan na po ang pinakatodo. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, nung siya nasa lupa, I am the only way, I am the truth, and I am the life. Wala na po. Todo na po yan. Kaya kung ako sa iyo ngayong gabi, magpapakumbaba ako, sasubmit ako kay Lord, tatanggapin ko siya, susunod ako sa Panginoon. And I will pay careful attention to what I have heard tonight. And I will never be drifted away. Ayoko nang malayo.
Ang iba dyan, lumalayo sa simbahan, lumalayo sa kapatiran, lumalayo sa prayer, lumalayo sa inspiration, lumalayo sa pastor, lumalayo sa quad leaders niya, lumalayo sa mga small groups. Aba kapatid, okay lang yan. Kung yan ang gusto mo, buhay mo yan kapatid. Buhay mo yan. Pero kung ako sa inyo mga kapatid, this is what? The great salvation. Ulitin ko po yung akin pong greatest warning of all time. Ang sabi diyan, how shall we escape if we ignore so great salvation? Paano ka makatataka sa impyerno kung babaliwalain mo ang dakilang kaligtasan? Alam niyo mga kapatid, it is not about salvation. Alam niyo ang nakaka-offend doon sa Diyos? When you refuse His Son. Because the moment you refuse the Son, you accept hell. Parang may anak ako, pinadala ko sa iyo, tapos tinanggihan mo ang anak ko. To me, tapos ako napakayaman sa lahat. So brothers and sisters, dinadala ko kayo ngayon kung paano tayo mag-take heed sa greatest warning of all time. Alam nyo, hindi po matatawag na greatest warning itong ibinibigay na warning ng WHO, yung ibinibigay na Bill Gates na mga warning, ibinibigay ng United Nations na warning. Hindi po yan. That is irrelevant, mga kapatid. Kaya nga ang aking topic for tonight, heeding the greatest warning of all time, COVID-19, almost irrelevant kapag pinag-usapan na po natin to. So brothers and sisters, kamusta po kayo? Tingnan niyo pa ang isang Bible verse na gusto kong basahin. 1 John chapter 2, verse 15 to 17, do not love the world or anything in the world. Why? If anyone loves the world, the love of the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of his eyes, and the pride of life comes not from the Father. Ito po ang mga nagdidrift sa atin palayo sa Diyos. Isa-isahin natin to. Ang utos, huwag mong mamahalin ng sanglibutan. Yung sistema ng sanglibutan. Lahat ng bagay sa sanglibutan. Sino ang mahalin mo? Kung sino man nagmamahal sa atin sa sanglibutan, ang ibig sabihin dito ay system, not the cosmos, but yung system. Yung love of the Father, wala sa iyo. Yun ang sabi ng Bible. What is in the world? Inisa-isa. The lust of the flesh, yung pita ng laman. Anong isusuot, anong kakainin, and po. The lust of the eyes. Wow! Mata. And the pride of life comes not from the Father. Ito po mga kapatiran, ang nasa sanlibutan. Sana hindi tayo maakay nito. So brothers and sisters, uulitin ko po yung greatest warning of all time. Grabe po itong theme na to. Heeding the greatest warning of all time. Wala nang pinakadakilang warning na narinig ako. Kundi yung warning na ito, how shall we escape if we ignore so great salvation? Paano ka makatatakas kapag binaliwala mo pa ang kaligtasan ito? Itong dakilang kaligtasan ito na pinatotohanan ng Panginoong Jesus, pinatotohanan ng mga apostles, attested by God Himself, and the Holy Spirit. Nako kapatid, bulag ka na talaga kapag ito ay binaliwala mo pa tonight. Kaya alam nyo, kung ako sa inyo, magpapakumbaba na ako sa Panginoong Hesus. Tatanggapin ko siya sa aking puso. At doon sa mga Kristiyanong kasama ko sa simbahan o mga Christians sa iba't ibang panig ng Pilipinas na hindi po member ng City Bible Church, it doesn't matter. Ang mahalaga, naririnig mo ang salita ng Panginoon. Kinakailangan nating mag-pay attention. Mga kapatid, napakahalaga po nito. The last but not the least, do not ignore. Anong question ko? How to heed. Paano tayo magbibigay ng attention? Number one, pay careful attention to what yung narinig mo. Pangalawa, huwag kang malalayo dahil sa mga bagay-bagay ng sanglibutan. And the last but not the least, do not ignore what? The message of God. Do not ignore the great salvation, mga kapatid. I'll give you a verse, mga kapatid. Look at this. Pakinggan niyo po ang salita ng Diyos. Hebrews chapter 12, verse 25 to 26. See to it that you do not refuse Him who speaks. Okay ha? See to it that you do not refuse Him who speaks. Huwag nating i-refuse yung nagsasalita. Sino ba yun? Si Lord. If they did not escape when they refused Him who warned them on earth, how much less will we if we turn away from Him who warns us from heaven? Wow! Anong ibig sabihin? Kung ang nagbigay ng warning sa Old Testament, ay sila Moses lang at ang mga prophets lang, pero nangapahamak sila, Diyos ko po. Paano pa tayo makakatakas sa impyerno? Kapag yung Diyos nang nanggaling sa lupa ang nag-warning sa atin,
and we still refused Him. Trust me mga kapatid, based on the Bible, wala ka ng ibang baraha na mapupuntahan. Tingnan nyo ha, yung mga sumuway kay Moises sa kanyang leadership. You know, Moses was appointed by God. Lahat ng nag-refuse sa kanya, yung mga nagrebelde doon, napahamak. Sila Korah, nagrebelde sa man of God. Okay, ang sabi dito, kung sila ay napahamak dahil sa isang nag-warning na galing sa lupa, paano tayo maliligtas? Kung ngayon ang nagwa-warn na sa atin ay galing na sa langit. Be logical. Mga kapatid, itong preaching kong ito ay napakaseryoso. Itong preaching kong ito ay hindi intended, mga kapatid, to entertain you. Ito po'y intended na magkaroon ka ng feeling of discomfort. But this kind of message, kapatid, masakit pero totoo. Masakit pero magliligtas sa iyo. So brothers and sisters, napakahalaga po ng talatang ito. Once more mga kapatid, kung itutuloy niyo pa yung basa doon sa Bible verse na yan mga kapatid, at that time sabi niya, His voice shook the earth, but now He has promised once again, I will shake not only the earth, but also the heavens. My goodness. Dati sa Old Testament, ang sinusyok lang ng Lord ay earth, mga yung mga lupa na bibiyak. Pero ang sabi ng Panginoon, in the last days, sabi niya, I promise, I will shake not only the earth, but even the heavens. Nakakatakot po, mga kapatid. Lalo kapag dumating yung second coming, mga kapatid, in a twinkling of an eye, wala na. Kung hubad ka nun, hindi ka na makakabihis. Kung nasa CR ka, hindi ka na makakalabas. Kung ikaw'y natutulog, hindi ka na magigising. Kung ikaw ay nasa hagdanan, hindi ka na makakababa. Kung ikaw'y kumakain at magsusubo ka, hindi ka na makakapagsubo. Huwag niyong sabihin na, I think the Lord will give me a chance to pray, a chance to repent. Mga kapatid, kaya nga, ito yung aming mission. Preach the gospel nightly. Mga kapatid, napakahalaga po nito. Tingnan niyo pa. Hebrews chapter 4 verse 1 to chapter 4 verse 1 and 2. Ito po yung Bible. Ito po ang isa sa mga huling verse ko sa inyo. Therefore, since the promise of entering His rest still stands, let us be careful that none of you found to have fallen short of it. Tagalogin natin. Kung ang pinag-uusapan dito ay pangako sa pagpasok sa kapahingahan, nakatayo pa rin yan. Sabi ito, let us be careful that none of you be found to have fallen short of it, na hindi kayo makapasok. For we also have had the good news proclaimed to us, just as they did. But the message they heard was of no value to them, because they did not share the faith of those who obeyed. Sa ibang translation, they did not combine it with faith. Oh, habang nakikinig ka, did you combine yung message with faith? Na lagi mo sinasabi, I believe what pastor said. I believe that. I believe that. You can always say, yes, yes, that's amen. Amen. Yan pong ibig sabihin ng amen. Nag-a-agree ka sa sinasabi ng preacher. So mga kapatid, yan po ang mensahe ko sa inyo ngayong gabi. Again, mga kapatid, sana po'y malampasan natin ang babala nito. Itong warning na ito. Ang warning na, how shall we escape if we ignore so great a salvation? Paano tayo makatatakas, mga kapatid, kapag hindi pa natin sinamantala ang kaligtasan ito? I'll give you my propositions as I end, mga kapatid. Bilang isang spiritual doctor, nagbibigay po ako ng mga reseta. Una, check your faith. Yung faith nyo ba ay talagang na kay Jesus Christ na tonight? Alisin nyo na po yung faith sa religion. Alisin nyo yung faith sa inyong sarili. Alisin nyo yung faith nyo sa inyong good works. Kahit mabuti kayong tao, masama pa rin kayong tao sa harapan ng Diyos. Dahil ipinanganak po tayong makasalanan. Kailangan po nating ilipat ang pagtitiwala natin sa religion kay Jesus, yung pagtitiwala natin sa good works natin patungo kay Jesus. Si Jesus po ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Number 2, check your heart. Sino ang mahal mo tonight? Nasaan ang puso mo? Nasa kayamanan? Nasa sanlibutan na to? Mga kapatid, i-transfer na natin yung puso natin sa ating Panginoon. Alam niyo, sabi ng Biblia, love the Lord your God with all your heart. Yun po ang pinakamahalaga. Mahalin niyo ang pamilya nyo, asawa nyo, mga anak nyo, secondary. Ang unang-unang mamahalin natin ay ang ating Panginoon. Mga kapatid, batas yan ng ating Panginoon. Kung pinapahalagan mo itong great salvation na to, at ayaw mong i-ignore, mga kapatid, follow that. Ang puso mo
dapat matutong magmahal sa ating Panginoon. The last but not the least, check your life. Baka yung buhay nyo ay nasa kasalanan. Baka yung isip nyo ay nasa kasalanan. Baka ang inyong mga bisyo ay nasa inyong mga buhay. Kung mahalaga sa inyo, mga kapatid, ang great salvation na ito, kinakailangan tayong magsisi at iwanan na po natin to at maglingkod na tayo sa ating Panginoon. So mga kapatid, marami pong salamat sa gabing ito. Salamat again for this great and wonderful opportunity. Salamat po sa Panginoon na ako po ay nakapag-share sa inyo ng mga katotohanan na galing po sa Biblia. Mahalaga po ito, mga kapatid. So sana po ang puso nyo ngayon ay napuno ng mga salita ng Diyos. Nagkaroon kayo ng naintindihan nyo po yung greatest warning of all time. Amen? Napakaganda po ng greatest warning of all time na yan. Na hindi daw tayo makakatakas kapag in-ignore natin itong dakilang kaligtasan nito. So, never ever ignore this great salvation through Jesus Christ our Lord. Let us really pray. Let us pray. Salamat, Ama, sa gabing ito, sa opportunity na nakapag-preach po ako. Salamat po sa inyong mga salita. Salamat po sa inyong mga katotohanan. Salamat po sapagkat minsan pa, narinig ng mga tao ang inyong mga salita. Hindi po ako, hindi ang aking fluency, hindi po ang aking pong boses, kundi sana po yung mensahe ang tumimo sa mga tao. Not the fluency of the words, not the fluency of the mouth, not even my grammar. But Lord, let your powerful message, Lord God, ang dumating sa puso ng bawat isa at magsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Lord, iniiwan ko sa inyo ang lahat, sa inyong kamay. Iniiwan ko sa inyong kamay ang mga tao, ang mga nagsipakinig. Kayo pong hihipo sa kanyang mga kasalanan. Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa. Mga kapatiran, kung sino po sa inyo ang gustong manalangin ng personal, sumunod po kayo sa aking maigsing panalangin. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Nagbabalik loob po ako sa inyo, aking Ama. Patawarin niyo po ako sa aking mga karumihan, sa aking po mga kamunduhan. Patawarin niyo po ako sa aking buhay na punong-puno ng pagkakasala. Ayaw ko pong baliwalain. Ayaw ko pong baliwalain ang mensahe ng dakilang kaligtasan. Panginoon, alam ko, Panginoon, na hindi ako makakatakas sa impyerno. Kaya gusto ko pong tanggapin si Jesus sa aking buhay sa gabing ito. Salamat po, O Lord. Mahal kita, Panginoong Jesus. Mamahalin kita. Paglilingkuran kita. Ito pong aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po mga kapatiran sa gabing ito na nagkaroon na naman tayo ng isang napakaganda at napaka-evangelistic na preaching at message. Good night mga kapatid at sana po ay matulog kayo mahimbing. Kung may time kayo magbasa ng Bible, please do so. Return to God. Jesus is waiting for you. God bless you all. In Jesus' name, amen and amen. Good night.